gagawin natin ang 50 random facts about me. Medyo matagal na po itong naitag sa akin, pero ngayon ko lang po magagawa. At least magawa na natin. Ayan. So, umpisahan na natin guys dahil medyo mahaba-haba ito. But, magte-thank you muna ako sa mga nagtag sa akin ito. Thank you sis Irene, Irene Vlogs on YouTube, and Pinay New Yorker, sis Jem. Thank you mga sis. So, let's start. Ako po'y pinanganak sa Zamboanga City. Diyan po ako lumaki, nakaisip. 3 po kaming magkapatid. Ang isa po nakikita nyo sa vlog, yun po yung panganay namin. At yung bunso po naming lalaki, nasa Zamboanga City po until now. So, hindi po namin siya makuha-kuha dahil hindi po ganun kadali magkuha ng pamilya ngayon dito sa US guys. Kung alam nyo lang paano po ang sakripisyo ng bawat isa yata na pumunta dito like us. Even my sister, kailangan dumaan sila sa mga exam. Ang dami-daming mga requirements and then possible pa na ma-deny ka. So, napakahirap po. Yung kapatid ko po, nag-iisa na lang po sa Zamboanga. Sana madala namin dito. Di po namin yun magawa. So, ang dialect po namin ay Chabacano. Kung mapapansin nyo po sa vlog natin, yung salita po namin ay Chabacano po yan. Pero nagbibisaya din po kami at si Mother ay isang Bisaya na galing Dumaguete. Pero lumaki din po siya dyan sa Zamboanga. Pinanganak po ako noong December 11, 1976. 40 years old na po tayo. Hindi ko po tinatago or pinahihiya yung aking edad. Kasi alam ko po lahat po tayo dadaan dyan. So, Lay is not my real name. So, yung Lay po na yan guys, hindi ko po talaga pangalan yan. Parang shortcut lang ng pangalan ko at naisip ko lang gamitin sa mga social media like Facebook at itong ating YouTube. Ayan, so my real name talaga guys is Lady, L-A-D-Y. Yes, you hear it right guys, L-A-D-Y po. Napaka-unique, napaka-weird ng aking pangalan. Sa totoo lang guys, yung pangalan ko na yan ay hindi ko talaga gusto. Minsan iniisip ko nga sana iba na lang yung name ko dahil lalo na nung mga elementary ako guys, talagang struggle sa akin sabihin yung name ko. Lahat sila nagtataka, lahat sila, bakit? Ang daming tanong pa, tanungin mo sa nanay ko, sa tatay ko. So, 3 times po guys, nagpalit yung aking pangalan. From grade 1 to grade 5, ito po yung pangalan na gamit ko. Maria Lady, yan po ang spelling. And then, sabi ng teacher ko, bago ako mag-graduate, palitan na daw yung pangalan ko dahil hindi yun ang totoo kong pangalan. O, diba? Pinatanggal yung Maria. So, yan na lang po, Lady na lang po. First year to 3rd year, yan po ang aking name, Lady. Yung spelling na yan. And then, nung 4th year, bago akong graduate, papuntang college, sabi na naman ng teacher ko, palitan yung pangalan mo ng ganitong spelling dahil yan daw ang spelling ng pangalan mo talaga. Gusto nyo ba malaman ang kwento sa likod ng pangalan na yan? Kasi yung kapatid kong lalaki guys, yung nasa Zamboanga, ang pangalan naman niya Jen. As in, gentleman. So, ako lady, siya gentleman. At least, hindi pa halatang gentleman, di ba? Buti na lang, di ginawang gentleman. Ayun. So, kasi nung bata daw kami, guys, lagi kami napagpapalit ng pangalan. Parang ako, Neng. Neng kasi sa Zamboanga is babae. Noy is lalaki. So, ako daw palaging tinatawag na Noy. Ibig sabihin lalaki. Yung kapatid ko, Neng. Dahil ang puti-puti nung pinanganak. So, sabi daw na magulang ko, ni na mother, gawin nating lady and gent. Lumaki po ako guys na napakamahiyain kong bata. Lalo na nung elementary days, sobrang mahiyain ko po. Introvert po tayo guys, but hindi po tayo antisocial. Kung kailangan ko pong makipaghalubilo or pumunta sa mga parties, kaya naman po. Pero hindi po yun parang hinahanap ko talaga na every night kailangan may party akong pupuntahan or lalabas kami. Hindi naman po. Okay lang po sa akin na sa bahay po ako. Never ko pong naranasan makipag-inuman. Naulila po ako sa ama guys nung ako po nasa 3rd year college. Ayan po. So namatay yung tatay namin sa leukemia. At napakabata pa po niya noon. 45 years old lang po siya. Ayan. So isa po yun sa napakalungkot na bahagi ng buhay namin guys. Yung namatayan ng tatay. Ayan. Mahilig ako sa chichirya. Yan po yung parang nare-relax ako pag may kinakain akong chichirya. But tinatry ko pong ma-avoid yan. Dahil alam natin kung gaano kasama ang chichirya. Gustong-gusto ko po guys yung meron mga nuts yung aking kinakain. Like example sa ice cream, mga chocolate bar. Ayaw ko yung plain lang na chocolate lang talaga. Gusto ko may something akong nababite dyan. Like, di ko po naranasan ma-confine sa hospital guys. Nangyari lang po yun nung ako'y manganganak na. So, nag-undergo po ako sa CS o cesarean section. So, ang dahilan po bakit ako na cesarean ay dahil hindi po ako nakakaranas ng contraction or pain.
Ayan, so twice po ako binigyan ng pampamanhid, but wala po talaga. So sabi ng doktora, mapopoiso na daw si kuya sa loob ng tiyan ko, kaya kailangan na akong i-CS. Hindi po ako umiinom guys, at hindi ko gusto yung lasa ng alak, yung pait niya. Hindi ko po maintindihan bakit yung ibang tao parang ang sarap-sarap ng alak sa kanila. Hindi rin po ako naninigarilyo, although lumaki po kami. Lahat kami magkapatid na 3, hindi po kami naninigarilyo kahit yung kapatid kong lalaki na nasa Zamboanga. Although lumaki po kami sa magulang na talagang naninigarilyo. Kung alam nyo lang po, si Madera isang chain smoker. Grabe yan guys noon. Pasensya na pa ako nasa taas dahil nandito lang ako sa sofa. At dito lang meron guys, bintana na maganda-ganda yung background. Ayaw ko doon sa kusina na naman ako. Ayan. So, lumaki po kami. Yan si Mader, ilang kahan ng sigarilyo ang nauubos. Yes, totoo yan guys. But nung pumunta siya dito sa US, natanggal yun. Hindi po ako ma-social media na tao guys. Hindi ako mahilig. Kahit yung Facebook ko, kung friend nyo ako dyan, mapapansin nyo hindi po ako lagi naglalagay ng mga picture. Nakakalimutan ko actually minsan guys. Minsan nagpipicture ako pero nakakalimutan ko mag-post. I don't know. Then hindi ako mahilig mag-check ng Facebook. Ayan. So, I don't know. Pero may mga tao, di ba palagi lang nandun sa Facebook? Ayan. Di po ako mahilig magsabi ng problema sa ibang tao guys. Para sa akin kasi, ako yung makakasolve ng problema ko. Kasi may isip din naman ako, nasa katinuan din naman ako para isipin kung anong solusyon sa problema natin. Sa akin kasi guys, parang hindi rin naman makakatulong dahil ikaw din naman mag-desisyon yan sa sarili mo. At saka minsan iniisip ko, the more na sasabihin mo sa iba, pwede rin sabihin niya sa iba na parang kumalat na, alam mo yun, siyempre malita, may pakpak. Never ko pong naranasan kami magkapatid na mag-blow ng candle nung kami lumalaki. Ayan, so ang katwiran kasi ni Mother, imbes na bumili ka ng cake, bumili ka na lang yung ulam talaga na magiging ulam mo sa kaarawan mo, example ganun. Which is true, tama din naman, di ba? Pero noon, wish ko talaga, sabi ko, kailan kaya ako makablow ng candle, kailan kaya ako makakita sa harap ko na yung ang gaganda ng design, ng iba-ibang kulay, di ba, ng cake na ang cute-cute tignan. Hindi po ako sumasali sa mga extracurricular activities sa school noon guys. Sa totoo lang, isa lang po ang sinalihan ko yung Girl Scout. Then hindi pa po ako sumasali sa mga example 3 days sila nasa school, doon sila matutulog. Hindi ako sumasama dyan guys. Hindi ako pinapayagan ng tatay ko. At the same time, ayaw ko rin kaya hindi ko pinipilit yung tatay ko. Sige na, pirmahan mo yung papel para makatulog ako sa school. Kung lahat ng kaklase ko noon elementary guys, parang lahat dumaan sa chicken pox. Ako po hindi naka-chicken pox, kahit yung mga kapatid ko. I don't know kung naka-chicken pox na ba sila ngayon. Pero naka-chicken pox po ako nung si Ayen ay magwa 1 year old. Matanda na po ako noon, mga 27, 28. So, binibreastfeed ko pa siya habang ako may chicken pox. Pero hindi siya nahawa sa akin. Grabe. Wala po akong talent guys, kahit weird talent. Yung mga inikot-ikot ang dila, taas ito, taas yan, ano-ano pa. Wala. Hindi po ako takot sa ipis. Halos lahat yata ng tao takot sa ipis. Si Glenn, nakita nyo yung laki ni Glenn, takot na takot yan sa ipis. Ganon din si Kuya. Yeah. So ako ang tagapatay dito ng ipis. Ako naman gigil na gigil ako sa ipis. Gusto ko siyang talagang patayin. Pero takot na takot akong tumawid. I don't know why. Feeling ko mababangga ako. Hindi po ako techie na tao na sana. Gusto ko sana techie na tao ako para marunong po ako sa computer. Pero wala akong common sense doon. Ayaw ko ng spicy food. Lalo ako nawawalan ng ganang kumain. Hindi po ako marunong lumangoy. Mahilig po ako sa mga maluluwag na damit. Ayaw ko po yung parang naiipit yung tela sa skin ko. Hindi ako, parang piling ko hindi ako makagalaw ng maayos. At hindi ako makahinga parang ganun. Gusto ko ganito, diba? Luwag. Napakatagal ko po mamili ng gamit. Ayan. So, example, yung Mega Mall na yan, guys. A and B. Ikutin ko muna yan. Kino-compare ko muna. Mas maganda ba ito na mas mura? Kaya ayaw ko po may kasama pag namimili ako, guys. Dahil maiinip kayo pag kasama nyo akong namimili. Ang height ko po ay 5'3". At yung weight ko po ay nasa mga 135. 130-135. Yan po. Dalawang kurso po ang natapos ko guys. Yung college po ako nung kabataan natin ay business management. Yan po ang natapos natin. And then yung pangalawa natapos ko nung 2011 lamang po. Yun po ay nursing. Ayan. So I am a second courser. At kasalukuyan po tayo yung nagtatrabaho bilang isang nurse. And lastly guys, isa sa nagpapasaya sa akin ngayon, maliban sa aking pamilya ay kayo.
Hindi nyo lang po alam kung paano nyo po kami napapasaya sa mga comments nyo, sa mga views nyo. Maraming salamat po guys. So hanggang dito na lang. Tapos na po ang aking 50 random facts. Ako'y magpapaalam na guys. Thank you so much!